Okay, so this time dumao naman tayo sa shearing stress in pipes. So, i-discuss natin kung paano ba tayo nag-arrive sa equation na to, which is yung shearing stress in pipe is equals to gamma multiplied by the head loss times diameter over 4 times L. So again, we have here a pipe kung saan ang diameter niya is given as D and yung kanyang radius is denoted by R sub O. Okay? So, anong nangyari dito? I-plot natin yung kanyang magiging shear diagram. So again, the maximum shear can be found dun sa portion kung saan yung fluid mo is in direct contact with the material ng iyong pipe. Okay? So as we go to the center, ayan, dyan mo makikita yung minimum value. So not necessarily this is equals to 0. Again, yung viscosity nga ng fluid mo ay merong a certain effect kung saan ayun nga, makapag-produce siya ng shearing stress. So, ang gagawin natin, nag-project ako dito ng area kung saan ang i-analyze natin is yung shearing stress produced by the fluid alone. So, hindi natin isasama yung hindi muna natin isasama yung shearing stress dun sa portion na tinamaan ng iyong pipe. Okay? So, I would say that this, ito nga, ina-form natin na cylinder or yung volume ng fluid na i-analyze natin. So, dinenote ko yung kanyang radius as R. And, eto, kumuha ako ng strip dito. This one, ito ng apula. So, yung strip na yan yung shearing stress na i-analyze natin. So, denote ko siya as tau sub S. Okay, so i-isolate natin yan. So, meaning, yung force na mag-a-act dito sa point 1 and point 2 will be the effect only by the pressure dun sa iyong fluid. Okay? So, because of the third law of motion, so, if meron ka ditong F1 which is going to the right, so meron kang resultant force or corresponding force na magka-counteract sa kanya which is equals lang do sa F sub 2. Okay? And, eto, magkaaroon siya ng another resisting force because of the shearing stress or i-denote natin siya as F sub S. Okay? So, if you're going to take summation of forces of X equals to 0, so ginawa ko dito, lahat ng pakanan is nilagay ko dito sa right part ng equation and lahat ng pakaliwa is nilagay ko dito sa right part ng equation. Okay? So, paanan dito sa left part and then yung pakaliwa dito. So, if you're going to take summation of forces X, so, yung F1 mo will be equals lang sa F sub S plus yung F sub 2. Again, itong F sub 1 and F sub 2 is affected only by the stress or the pressure na maproproduce doon. Again, knowing that the pressure is equals to F over A, so F is equals to P times A. And yung shearing stress, again, ano nga yung definition natin ng shearing stress? So, sa mechanics of deformable bodies, di ba ito yung stress na naproproduce nung force with corresponding dun sa parallel area. So, meaning, ang area na kailangan nating i-analyze dito is yung perimeter ng iyong bilog or that is the circumference multiplied by this distance. Or, ito lang yung exterior part or ito siya. Yung shaded part. Kung i-drawing natin dito, ito siya. Ayan. So, that is the perimeter. So, ito, i-denote ko siya as distance L, okay? Or yung haba ng ating cylinder. So, parang yung ginawa natin kanina. Okay? So, yung F mo, because of this F1 and F2, that is equals to P times A, kung saan yung area na gagamitin lang natin dito, kung mapapansin nyo dito, that is equals lang sa pi r squared. Or the pi multiplied by yung radius nga nung ating in-isolate na cylinder. Because of that fluid. Okay? Pi r squared. And for the shearing stress, so that is just equals lang do sa F sub S is equals to tau or the shearing stress multiplied by the area. So, ang area na gagamitin natin dito is ito yung A sub S kung saan that is the perimeter or the circumference multiplied by the L. So, that is 2 pi r times L. Okay? So, ngayon ito, substitute natin yung i-relate na nga natin yung mga pressure niya. So, ilagay natin dito. So, yung tau sub S, or that is the shearing stress, multiplied by the area sheared is equals to P1 times A1 minus P2 times A2. And then, substitute lang natin yung mga value niya. So, again,
This is 2 pi r L, or the circumference times L, is equals to P1 times pi r squared minus P2 times pi r squared. So, kinancel lang natin yung mga common term. So, yung pi can be cancelled out since lahat naman ng iyong part to sa equation ay merong pi. And yung r, kinancel natin yung r dito, and then dito, may natirang isa. Okay? So, therefore, the shearing stress will be just equals to 2L is equals to P1 minus P2 multiplied by R. Ngayon, ang ginawa ko dito, i-divide ko yung both sides by 2L. Okay? So, mangyayari, ma-cancel out na dito. And then, ito, matitira na lang dito is P1 minus P2 R over 2L. Okay? So, ayan. Ito na siya. Okay, so i-relate naman natin yung P1 and yung P2. So, paano ba mauuha yung P1 and P2? Ngayon, magagawa tayo dito ng piezometer. Okay? Nag-install tayo ng piezometer dito. And then, we all know that yung pressure head mo dito sa initial point, do sa P1, yung pressure head dyan is higher compared do sa pressure head do sa P2. Kasi dyan ka na nga nagkaroon ng head loss. Again, yung head loss mo, so this is because of the material or yung material property ng pipe na ginagamit natin. Okay, so that is the head loss. So, if you're going to substitute that, okay, so ang kailangan lang natin, ang alam natin dyan, that P1 over gamma is equals to head loss plus P2 over gamma. So, yung head loss mo is magiging ganito. So, if you're going to solve for head loss, that is just the difference of P1 over gamma minus P2 over gamma, or ito yung magiging equation niya. Kaya ang ginawa ko dito, hinabol ko tong part ng equation na to. So, ang ginawa ko, nag-multiply ako ng gamma sa ibabaw and then dinivide ko siya sa gamma para ma-cancel out lang din siya. So, nangyari dito, P1 minus P2 over gamma, multiply by gamma, again, ma-cancel lang din naman yan. So, ayan, minultiply ko and divide ko ng gamma para lang mapalabas ko tong head loss na to. So, anong nangyari? Ito na nga. So, yung P1 minus P2 over gamma is just equals to head loss. So, anong nangyari? Gamma, ito, multiply by the head loss times the radius over 2L. And if we want to solve for the maximum shearing stress, so again, yung R mo, papaltan mo lang ito ng R sub O. And alam natin that yung R sub O mo is just equals dun sa D over 2. So, meaning, yung 2R sub O mo is just equals to the diameter. So, nangyari lang dito, ang ginawa ko in terms of D. Okay? So, nangyari dyan, itong R sub O mo, ito is R sub O. If you're going to solve for R sub O in terms of D, so magiging D over 2 lang siya. Or, ang nangyari nga dyan, that is gamma times head loss times R sub O over 2L. So, we all know that yung RO mo is just equals to the sa half ng iyong diameter ng pipe. Or simply, that will be equals to D over 2. So, nangyari dito, 2 times 2 na, kaya naging 4L. So, finally, the equation, or ito na lang yung sa uluhin nyo, kahit hindi nyo natin sa uluhin to derivation. So, pinaita ko lang kung saan siya nanggaling. So, the shearing stress in the pipe is equals lang sa gamma, or the unit weight of the fluid na dumadaloy dito, times the head loss, multiplied by the diameter of the pipe, over 4L. From where, again, yung gamma is the unit weight of fluid from which yung unit niya is in kilonewton per cubic meter, or pwedeng newton per cubic meter. And then yung head loss mo, so this is in the unit of meter. The diameter, so that is in the unit of meter. And yung L mo, so that is also in the unit of meter. So, mapapalabas mo dyan na unit. So, i-check natin kung tama ba na siya is in kilopascal lang din. Or Pascal. So, that is kilonewton per cubic meter. Multiply by meter. Multiply by meter again. Over 4 times meter. So, cancel out ito. So, ito, cancel. Mabawasan tong isa. So, which is correct naman. Ano? So, in terms of kilopascal or kilonewton per square meter. Okay? Okay, so this time, dumaon naman tayo sa velocity on pipes, or mas kilala sa tinawag na fluid velocity distribution on pipes. So another term dito is yung tinatawag natin na velocity profile.
So, velocity profile. So, again, ang ating flow can be categorized into two. So, again, ano nga yung general category natin? So, we have this laminar flow and the turbulent flow. So, unahin natin yung laminar flow. So, before we discuss the laminar flow, so let's just say na meron tayong pipe dito kung saan ito is an ideal fluid. So, meaning, when we say ideal fluid, so we will disregard the viscosity of the fluid. So, in short, ang magiging velocity profile niyan is that yung velocity mo at the center, ito, yung velocity mo at a center is equals lang do sa velocity at any distance. So, pagpalagay natin at any point. So, ipalagay natin to as distance r. So, yung velocity mo dito, yung v sub c, or the velocity at the center, is equals lang sa velocity at any point r. Which is, hindi naman to talaga nangyayari. Kasi nga, inassume natin to na ideal system. So, in actual, so lahat naman kasi ng fluid is non-ideal system. Okay? From which, this will be affected by the viscosity. Kahit anong fluid kasi ang dumadaloy dyan, meron siyang viscosity na dapat i-consider. Okay? Okay, so this time, i-derive naman natin yung velocity profile equation for a laminar flow. So again, before that, mag-drawing muna tayo ulit dito ng pipe para ma-derive natin yung equation. Okay, so we have here a pipe kung saan meron siyang nag-flow na liquid. Okay, so drawing ko lang yung center line. Ayan. So, i-denote natin yung mga symbols niya para magamit natin sa derivation. So, i-denote natin to as D. And yung radius ng iyong pipe, i-denote natin as R sub O para uniform lang din tayo doon sa ating mga derivation doon sa nauna. So, yung velocity profile niya is ganito yung magiging itsura niya, parabolic. Kasi nga, unlike doon sa nauna, which is an ideal system, ito kasi is non-ideal. So, again, because of the viscosity, ganito dapat yung magiging velocity profile ng iyong fluid for a laminar flow. So, again, itong gitna, i-denote natin siya, itong maximum, as B sub C. So, ito yung maximum velocity dun sa loob ng iyong pipe for a laminar flow. And ito, i-denote natin siya as B sub O, kung saan yung B sub O mo has a velocity of 0. Okay, so the one in contact with the pipe, so ang velocity mo dyan is 0. So, ang gawin natin, alamin natin yung velocity niya dito somewhere at this point. Sige, dito. So, i-denote natin siya or i-derive natin yung formula niya for B sub R. Kung saan yung distance niya away from this point, doon sa center line mo. So, i-denote natin siya as your radius R. Ayan. So, anong sunod natin gagawin dito? Take note that yung ating average velocity, yung equation mo for average velocity, is just equals lang doon sa 1/2 ng velocity doon sa center ng iyong pipe. And if you're going to solve for B sub C, so that is just equals lang sa 2 times the V or the velocity, average velocity. Okay? So, how can we solve for B sub R? So, take note lang yung ating na-derive kaninang formula. Gagamitin natin siya for this derivation. So, again, the absolute viscosity, huwag na tayo lumayo. So, absolute viscosity, ano yung equation niya? That is equals to the shearing stress over the change in velocity over dy. Okay, so if you're going to solve for the shearing stress, that is equals lang sa mu times dv over dy. Okay, so ano nga yung formula? Isang formula natin yung na-derive natin from our last video. So we have also an equation for the shearing stress which is equals lang sa gamma multiplied by the head loss times the diameter over 4L.
Okay? So if you're going to equate these two equations for the shearing stress, our equation will be equals to mu times dV over dy, the quantity of gamma times head loss times d over 4L. Okay? So yung ating mu, i-ano lang natin to ha, i-simplify lang natin yung equation niya. So ang hinahanap natin dito is yung velocity. So gagawin natin, transpose natin yung dy sa kabila and yung mu sa kabila. So our equation will now become dv is equals to gamma hl times d over 4L multiplied by mu. Okay? So, nasaan yung dy? Itataas natin pala dito yung dy. Okay? So, ang kailangan nating maging function dito is in terms of y. Okay? So, ang kailangan nating itugma sa kanya or imbaga sa kanya is yung kanyang diameter. So, ilabas na lang natin yung mga constant value, yung mga gamma, HL, yung head loss, at saka yung L at mu. So, our equation will now become gamma HL over 4L times mu. And then multiply by d times dy. Ayan. So, sunod natin gagawin, integrate natin yung both sides. Okay? So, after that, ang gawin natin dito is, since ang i-derive natin muna formula is with respect to sa velocity r, or yung velocity at any distance r. So, lagyan natin to, i-denote natin ng r, sub r, and yung kabilang part ng equation. So, since yung diameter nga, alam naman natin na yung diameter mo is just equals lang sa 2r. So, sulat natin dito. Or kapag sinimplify pa natin yan, dvr is equals to gamma hl all over 4L times mu. And then 2r dy. Okay? So, ang magiging limits natin for this equation, so, coming from r up to the distance r of r sub o. Okay? So, eto pala, pwede natin tong ilabas. So, simplify lang natin to. So, integral of dvr is equals to gamma hl all over, so magiging 2 na lang to, L times mu, the integral of r sub o, r dy. Okay, so our equation will now become, so kapag in-integrate mo yan, so this one will become br, and then i-copy ko na lang tong term na to, and then this equation will become r squared all over 2. So magiging limits natin dito is from r up to the distance r of r sub o. Okay, so simplify pa natin. So v sub r will now become gamma HL all over. So factor out na rin natin yung 2. So magiging 4L times mu. And then ito is magiging r sub o squared minus r squared. Okay? So ang sunod natin gagawin dyan is, in order for us to solve for our v sub c, ayan, etong velocity natin sa center. So, yung magiging radius mo dyan, yung r will be equals lang dapat sa 0. Okay? Kasi nga, eto na yung point na yun eh. Ayan. So, coming from this point, 0 yung magiging radius natin. Kasi nga, yung v sub c mo is located at r is equals to 0. Okay, so ang mangyayari lang dito sa equation na to, so since mapapalitan nga ang hinahanap nga nating value is yung v sub c, so itong equation na to will become v sub c is equals to gamma hl all over 4L times mu, and then multiply by r sub o squared. Okay, so just take note of this formula. And then coming back at this equation, eto, ang gagawin natin, gumawa naman tayo ng equation in terms of v sub r. Okay? So, di ba, i-distribute lang natin itong mga terms na to. So, ang mangyayari dyan guys is eto.
So, gamma okay, so this time dumaon naman tayo sa ating turbulent flow. So, first, mag-drawing muna ulit tayo ng pipe dito for our illustration. Ayan. So, again, meron ang flowing liquid dito. But unlike dun sa ating laminar flow, yung velocity distribution mo dito is irregular yung magiging shape niya. So, yung maximum velocity or yung V sub c mo will not be at the center line. Okay? So, eto. Ayan nga yung velocity profile natin. So, i-denote natin to as P sub C. Again, ito, pangalan na natin as R sub O. And ito, i-denote natin siya as B sub R or any velocity at radius R. Okay, so gaya nga nasabi ko, there are several layers na kailangan natin consider dito. So, first, etong point na to, enlarge muna natin. Ayan. So, because of the wall of your pipe, ito kasi nakapag-prevent para nagpre-prevent to para maapektuhan siya nung turbulent or yung mixing effect nung tubig. So, kung makikita mo dito, yung velocity profile niya sa portion na yan is definite pa yung shape niya or parabolic pa. So, ang tawag natin dito sa layer na to is yung ating viscous sublayer. Okay? So, once na tumaas-taas na siya, so somewhere here, ayan, sa point na yan, ang magiging na niyan is distribution ng iyong velocity o yung velocity profile mo. So, this is a logarithmic distribution na tinatawag. Logarithmic distribution region. And last, etong portion na to, yung somewhere do sa gitna, above do sa logarithmic distribution. So, ito na yung tinatawag nating region na turbulent velocity defect law. So, turbulent velocity. Maapektuhan na siya nito, defect law. Or sa ibang reference, ang tawag dyan is the turbulence velocity defect region. Okay? So, unlike do sa kanina, meron na siyang mga equation based on experimental setup. So, yung value natin for velocity at a certain region R or yung V sub R natin, so, meron na siyang derived equation. No, hindi na siya derived based on nga siya. Experimental values. So, 5.76. So, B sub C minus 5.76 of the square root of the shearing stress O over the density of the fluid multiplied by the logarithm of R sub O over R sub O minus the radius R. Okay, so take note of this formula na lang. And then, meron pa tayong equation for B sub C. Kung sakaling hindi given yung B sub C and kailangan mo pang hanapin, meron kang equation for B sub C as B average multiplied by the quantity of 1 plus 1.33 multiplied by the square root of the friction factor. So, itong friction factor naman na ito, may bibigay sa inyong table or otherwise, i-specify naman siya or bibigay sa problem. And to solve for B average, that is equals lang sa B sub C minus 3.75 and the square root of shearing stress over rho. Again, isa ulo na lang ng formula na to. Ayan. So, again, yung F mo is the friction factor. So, later on naman, mas mauunawaan nyo kung saan ba ginagamit rin tong friction factor. Kasi meron tayong mga iba pang formula kung saan gagamitan natin siya ng friction factor.